Magandang gabi pong muli mga kababayan. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa pagtatraidor. Kasi, kanina po sa naunang video ko, ang naging item po natin doon ay si Rapi Tulfo na yung traidor sa katotohanan. Diba? Mahilig bumali ng katotohanan. Na yung tama ay gustong gawing mali at yung mali ay gustong gawing tama. Well, this time, ang subject naman natin ay tungkol pa rin sa isang traidor. Just the same, parehas lang ang weight. Ito po ay traidor sa inang bayan. Sino ito? Just like Rapi Tulfo, ang mga umiidolo naman ulit dito ay yung mga ewan, hindi nag-iisip ng kung ano ang tama. Dito po sa programa ni Daddy Diggs, ni Mang Rodrigo, na yung TV program niya doon sa istasyon ng kanyang BFF, yung kanyang ako ang iyong konsensya, si Kibuloy. Yung ang title gikan sa China para sa China. Tama ba? O kaya gikan sa Chekwa para sa Chekwa. Kasi po, yung programang yun ni PRRD ay taliwas doon sa titulo. Yung gikan sa masa para sa masa. What is that for? Galing sa masa. Sinong tinutukoy niyang galing sa masa? Siya siguro. Siya. Si Manong Digong, gikan daw siya sa masa, kaya ang programa niya ay para sa masa. Kung talagang para yan sa masang Pilipino, bakit ang mga topic nyo dyan ay puro pabor sa China? Ipinginangangalandakan ninyo, ipinopromote nyo dyan sa TV program na yan, ang interes ng China. Hindi ako nagpapapanood niyan, pero nagbuo kasi boring, 3 oras. Napapanood ko na lang yan, yung mga na-chop na dyan sa mga ibang vloggers, nagtyaga. Hindi ako magtsatsaga makinig pa, kung magsalita Napapansin nyo po, ako napansin ko ito. Dati, nung Pangulo pa siya, lalo na nung kare-retire niya lang sa pagkapangulo, ay parang fresh po yung kanyang aura. Hindi si Aura Briguela. Yung kanyang aura. Yung mukha niya, yung maaliwalas po yung mukha niya, yung itsura niya. Parang fresh na, parang masaya siya. Na parang na-relax, nakapagpahinga. Pero ngayon po napapansin ko, dito sa mga huling mga latest photos niya, parang iba ang dating ng mukha. Ewan ko baka namamalikbata lang ako. Pero ganun po ang nakikita ko, na para siyang haggard, parang tumanda na
parang problematic. Tingnan niyo po. Para siyang hindi siya at peace yung kanyang isip. Parang there's so much worry in him, in his mind. Ano po ba, Tatay Diggs, ang win-worry ninyo? Dapat hindi na kayo nagwo-worry. Dahil natapos ninyo ang inyong termino ng matahimik. Walang nagbalak ng kudita. You were at your best. You were in control all the time. Walang nagbalak o anong tawag dito? Walang nag-try na gumawa sa inyo ng, siyempre takot sobra ang takot na lang ibig ko sabihin, nabuo po ninyo yung inyong the whole term of your presidency na walang alingas-ngas, not alingas-ngas, there's so much alingas-ngas, I mean to say, yung walang naglakas loob na questionin yung presidency ninyo. Matahimik kayong bumaba, matahimik yung transition, yung transfer of power, and you headed to your matagal ng wish sa buhay na makapagpahinga with your kaya for several months wala man lang kaming narinig from you, anything from you, na yung ibang makukulit pa nga parang gusto pa kayong i-involve sa kung anong mga issues na tinatanggihan nyo nga, ayaw nyong ma-involve dahil tapos na kayo dyan at mayroon ng nakaupong Pangulo. Pero ngayon, ba't bigla na lang po kayong lumabas? Bigla-bigla na lang. Nandiyan kayo at may programa kayo, nagganito-ganito ang mga lumalabas dyan sa bibig ninyo. Nakapagtataka. Kayo po ba mga kababayan, hindi kayo nagtataka? Parang sa tingin ko, parang labag naman sa kalooban ni PRRD itong ginagawa niya. Parang mayroong somebody so powerful na nagpupush sa kanya na gawin yan. At marami siyang mga alipore sa paligid na kapwa niya, mga pro-China. Diyan lang sa SMNI station ay may kabaro siya dyan. Mukhang marami-rami din sila dyan Yung mga dilaw at pula ang dugo, red and gold, yung flag ng China, di ba? Yung isa dyan, yung hinahangaan ko pa man din ito dahil matalas ang pangontra nito sa NDF, CPP, NPA, NDF. Buong-buo niya pati kung banggitin yan Believe sana ako dito sa babaeng ito. Pero ngayon, nawawala na po yung faith ko sa kanya. Itong si Dr. Lorraine Badoy. Kasi, one time narinig ko siyang nagsalita doon sa programa ni PRRD na she was so against the US. Sinisiraan niya yung Amerika. Kesyo-kesyo, ganito-ganito. At just like PRRD, siya rin po, kontrang-kontra siya
sa EDCA. Sino po bang mga kadugo nila dyan? Dr. Lorraine Badoy, itong si PRRD, si Kibuloy, si Harry Roque, who else? Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. O, yung isa pa, yung isa rin ito pong hinahangaan kong journalist, na ngayon grabe na rin ang pagpapakita ng pagka-pro-China. Itong si Tiglaw. Dati, bilib ako dito Puro ito mga awardee ng, ano ba yun? Mga ibinigyan ng Chinese government ng award something. Ano yun? Para saan yun? At bakit? Anong klaseng award yun? Na ibig ba sabihin itong mga taong ito, itong mga awardees na to, talagang full support sa Chinese interest? Hello? At kung magsipagsalita po ang mga ito, lalo na itong si Harry Roque, si Tiglaw, at ito si PRRD, kung magsipagsalita, parang sigurado sila tungkol dito sa napipinto daw na World War III, na nuclear war, na ang unang patatamaan, paliliparan, ay ang Pilipinas. Who told you that? Masyado po kayong nagkakalat, nagtatanim ng takot sa mga taong, mga simpleng tao. Diyan sa ginagawa ninyong programang yan, naturingan para sa masa, Ang expected ninyo, ang target audience nyo ay masa. Mga simpleng Pilipino. Pero ito ang pinaglalalabas ninyo sa mga bunganga ninyo. Nagtatanim kayo ng takot sa mga tao. Alam ninyo, kung talagang matitino kayong mga matataas na taong gobyerno, hindi ka na taong gobyerno ngayon, PRRD, hindi ba dapat yung mga matters about national security, hindi ba dapat confidential ito? Confidential muna. Hindi muna dapat yan ipinaparating sa publiko. Dahil ang publiko, hindi lahat ng mga tao ay abot ng kaisipan ang tungkol sa mga gera-gera na yan. Ang nag-uusap lang dapat dyan, yung mga top brass, yung mga nasa security department, yung pangulo, yung mga top officials. Diba? Dapat ganon. Hindi muna dapat yan pinaparating sa mga tao. Sikreto muna yan. Top secret muna yan. At dire-resolve ninyo yan hanggat maaari, ma-resolve ninyo ang problema na hindi nakakarating sa tao. Ganon, di ba, dapat? PRRD naging pangulo ka. Ganyan ba? No wonder, sinolve mo mag-isa yung problema ng Chinese-Philippine relation. Kayo mag-isa ang gumawa ng desisyon na magpatuta sa China para kamo para ligtas tayo sa panganib. Panganib from what? Panganib from war? Philippine-Chinese war? Ganun ba? So, ang totoo pala, itong China, alam na alam mo na may balak palang lusubin tayo. May balak pala na paliparan tayo ng missile. O, ba't din ninyo pinarating sa amin? Ngayon lang kayo nagsasasalita. Ngayon na iba na ang Pangulo. Tapos ngayon, ang sinisisi ninyo, yung nakaupong Pangulo. Na kesyo, lumapit si Bongbong Marcos sa Amerika
Kaya tuloy nagalit ang China. Kaya gigirahin tayo ng China. Ganon ang gusto mong palabasin. Sinisi mo pa ngayon yung Bongbong Marcos na nakaupo. Samantalang kasalanan mo, Rodrigo Roa Duterte, kung bakit tayo gigirahin ng China. Yun ang totoo. Hindi si BBM ang may kasalanan. Si BBM kakaupo lang. As much as possible. Diba? Ang foreign policy ni Bongbong Marcos, friend to all, enemy to none. Na yan ang ginagawa niya sa ngayon. Friend niya ang Amerika, pero hindi naman siya tumatalikod sa China, di ba? Did he turn his back completely? Di ba hindi? Hindi siya lumapit for security alliance. Pero, nandyan pa rin tayo for economy. Economic relation. Don't you get that, former president? Kayo dapat ang sisihin kung bakit ganito na lang ka-agresibo ang China ngayon laban sa Pilipinas. Dahil tinolerate ninyo, kinonsinti ninyo ang pangingialam sa teritoryo natin. Kayo ang may kasalanan. Kung sakali manggirahin tayo, kung sakaling paliparan tayo ng missile, kayo ang dapat sisihin, hindi si Bongbong Marcos. Dahil right from the very beginning of your presidency in 2016 to 2022, nakipagsabwatan ka na sa China. Ipinagkanulo mo ang Pilipinas. Tinraidor mo, taksil ka sa iyong inang bayan. Pare-pareho kayo ng mga kampon mo. Mga sikat na personalidad. Harry Roque, Bobby Tiglao, Panelo, Kibuloy, Lorraine Badoy, Robin Padilla, Bongo, who else? Kaya nakipag-meeting kayo sa mga Chinese delegates. When was that? Was it this year or last year? Anong pinag-usapan ninyo? Yung kung paano bobombahin ang Pilipinas? Kung saan patatamain? Kung saan ihuhulog yung missile ng China? Bakit masyado kayong siguradong-sigurado sa magiging moves ng China laban sa Pilipinas? Alam na alam mo pala na matagal nang pinagpaplanuhan ng China ang paglusob at pagsakop sa Pilipinas. Mas uunahin pa nga pala yung Pilipinas kaysa sa Taiwan. Diba? Bakit masyado kayong, ba't ang dami ninyong alam? Bakit hanggang ngayon na hindi na kayo Pangulo, panay pa rin ang pakikipag-chat ninyo diyan sa Chinese ambassador? Nasabi mo, lagi kang ipinapatawag. Ikaw, ipinapatawag ng Chinese ambassador? Or was it kayo ang nagpapatawag sa kanya? Whatever. Kung sino man ang nagpapatawag between the two of you, ikaw ang pinapatawag. Halimbawa, bakit? Ano ang inyong mga pinag-uusapan? Pinag-uusapan ninyo kung saan kayo papasok? Paano lulusob? Saan-saang mga lugar ang huhulugan ng bomba? Ganun ba? Kaya nasabi mo na ang Pilipinas ay magiging graveyard. Magiging sementeryo ang Pilipinas. Paano mo nasabi? Alam mo, kung ako lang ang Pangulo, ipapakulong kita eh. Aarestuhin kita for treason, subversion, inciting rebellion. Yun ang ginagawa mo sa ngayon. Hindi ka nalang manahimik dun sa Davao. Mag-honeymoon kayo nung hanilit mo. Huwag ka nang makialam kasi may Pangulo.
may pangulong nakaupo. Kaya buti pa, mag-relax ka na lang doon sa asawa mo. Namumroblema ka pa, mayroong taong dapat mamroblema niyan, ang may responsibilidad ng security ng bansa. Si Bongbong Marcos. Bakit nakikialam ka pa? Para ba talaga yan sa masa? O sa Tsekwa? Halatang halata po na ang interes ng China ang ipinaglalaban mo, hindi interes ng sarili mong bansa. Ang gusto ninyo, mapalitan si BBM. Mga kababayan, dapat po tayong maging alerto. Ang mga ito, itong mga pro-China ito, pro-China na sector of politics and our society, nagbabalak po ang mga ito na patalsikin yung nakaupong Pangulo para sila ang pumalit. Nang sa ganon, makabuelo yung China para sakupin na tayo. Diba? Yun ang plano ninyo. Halatang halata, damang dama. Kaya ako nasusuklam sa iyo Dahil ang pinaglalaban mo, interes ng kalaban. Hindi interes ng sarili mong tao, sarili mong mamamayan. Naka-high blood lang ako. Pag alam nyo mga kababayan, pag si Duterte ang tinatalakay ko sa vlog ko, bumibilis yung heartbeat ko. Kaya minsan kahit na marami pa akong sasabihin, tinitigil ko na Nung isang araw, pumunta po itong PBBM, BP Sara, Amy Marcos, doon sa Davao. Dahil inauguration nung maganda at mahaba na coastal road doon sa Davao. Ang kapansin-pansin po, ang nag-entertain lang dito kay Bongbong Marcos ay si BP Sara, si Mayor Baste, and other Davaoeños. Hindi ko po doon nakita si PRRD. Siyempre, expected na yun Pero dyan lang po makikita na he is still against Bongbong Marcos. And if you're against Bongbong Marcos, automatically, you are against America. You are against EDCA. You are against the safety of the country. This country. Bakit wala kayo doon? You should have been there. You were the former president. And in fact, that project was your project when you were still president. Kayo ang nag-umpisa nun, although, naakala ninyo, hindi tatapusin ni BBM. Akala ninyo, hindi pagpapatuloy yung mga inumpisahan ninyo. Tatapusin po yan. Ikukontinue po yan. Ang hindi lang ikukontinue ni Bongbong Marcos ay yung style ng inyong drug war at iyong kabulukan ng bunganga. Yung pagmumura, ay, hindi po nyo yan itutuloy. Yung pagpapatuta sa China, mukhang hindi rin. Yung mga bagay na yun ang hindi niya itutuloy. Pero yung mga build projects mo, itutuloy yun. Yung tungkol sa mga NPA, itinutuloy naman, di ba? Nangako siyang itutuloy. But not all. Yun lang na mga karapat-dapat. Nagagalit kayo kasi hindi nyo mahikayat si Bongbong Marcos na mag-side sa China. Na ngayon nakaside siya sa Amerika. Alam niyo bang mga kababayan, kapag napalitan ang Pangulo natin at ang pumalit ay pro-China, wala na, tapos na po ang history natin.
tapos na po tayo. Maniwala kayo. Kasi oras na pro-China ang maupong Pangulo, the communist Chinese will be marching to our country happily. At anong susunod na mangyayari? Tatanggalin nila ang mga Pilipinong politiko. Magpapadala dito ang China ng mga Chinese na government leaders. Magiging Chinese na po lahat ang mga politiko. Magiging Chinese na ang Pangulo, ang Vice President, ang mga senador, ang mga congressmen. O baka nga walang senador, walang congressmen. Only Chinese military. Wala nang barangay chairman, wala nang kabataang barangay, mga kagawad, mayor, gobernador na Pinoy, wala na po. Komunista na po ang magpapatakbo sa atin. Kaya huwag na huwag kayong magpapaniwala diyan sa tuta ng China na yan, na sa ngayon ay haggard na haggard ang mukha. Kasi baka kung ano ang pinipressure siguro siya ng kanyang amo. Baka kasi kung ano ang naipangako niya doon. Na ngayon, nakikita nila na parang imposible. Dahil si Bongbong Marcos nandoon na sa nakaside sa Amerika. Ingatan po natin mga kababayan na huwag mawala sa posisyon itong si Bongbong Marcos. Dahil oras po na mawala yan, wala na ang EDCA. Wala na ang Amerika. Chinese communist ang magpapatakbo ng mga buhay natin. Believe it or not. Kaya yung mga utak nyo po na Tatay Digong, miss ko na si Tatay Digong, tanga. Isipin nyo po na nakaside sa China itong tinatatay digong ninyo. Gagawin tayong komunista. Dahil inaakala nila, baka naipangako ng China na siya or tao nito ni Digong ang magiging presidente ng Pilipinas forever. Tao nila. Naniwala sila. Naniwala kayo? Di ba nga, ang China, sa 10 salita, 12 ang kasinungalingan. Tangalangan magpapaniwala dyan sa salita ng China. Kaluluwa ng Chinese to eh. Believe it or not, mga kababayan, kapag po nakinig tayo ng nakinig dito sa pinagngangawa dito ni Duterte and his cohorts, baka huwag mapaniwala yung mga tao na masama si BBM, palitan si BBM, patalsikin si BBM. Welcome mga Chinese communist. Mamili tayo. Mamili po kayo. Ako nakapili na eh. Bongbong Marcos or Tambaluslos. Ang sinasabi ko pong Tambaluslos ay hindi si Romualdez. It's the real Tambaluslos. Yung real Tambaluslos. Hulaan nyo po kung sino. Kung matalino po kayo, mahuhulaan nyo. Hindi si Martin Romualdez ang Tambaluslos. Mga tuta po ni Digong. Tuta ng China ang Tambaluslos. Beware, mga kababayan,
think. Think about our future, our next generation Filipinos. Let there be peace.